So magandang araw mga kaabi. So i-stick nga natin tong paboritong breeder natin ayan. Kasi hindi, bili ko lang to mga kaabi. I-stick natin tapos gawing breeder nga lang natin to. Pag nakawala to mga kaabi, hindi na nga babalik sa atin to. Kaya ang ginagawa namin dito mga kaabi, kapag katapos nga mangulag no, mga bago na yan, yung mga pakpak niya na yan, o yung bagwis niya na yan, bago na yan mga kaabi. So ginagawa namin kapag ka bago na, saka namin ini-stick. So hindi yung kapag ka patubo pa lang. So yung iba kasi ini-stick agad. So yung iba luma pa yung balahibo niya. Yung ibang pakpak luma pa, yung iba naman bago na. So kaya ang nangyayari kapag ka nataon na nag-stick sila, luma pa, ay kumbaga luma pa yung ibang pakpak o yung bagwis mga kabi, nakakalipad. So kapag ka nakawala, nakakalipad kasi nga nagpapalit ng balahibo to kapag hindi nila napansin. Makakalipad yung kalapate nyo kasi hahaba yun at mapapalitan nga. So yung iba halimbawa ito kalahati pa lang yung napalitan nga ng bagwis, tapos yung kalahati hindi pa. So yun yung nagiging cause nga ng pagkawala ng kalapate kapag ka nakawala ng akala niya na-stick niya na, kasi na-stick niya na pala kaso nung hindi pa nagpapalit ng bagwis no, bagong bago pa lang yan mga kabi, may tumutubo pa sa dulo. Tapos yung pagpapalit pala nito mga kabi, bali kada 2 weeks to, kaya matagal na proseso. So titingnan ko yung mga young bird natin dun kung merong nagpapalit ng balahibo para ma-force molting na natin. Para kasi magsasahot na, 2 months na lang magsasahot na. So kada 2 weeks lang yung laglag nila. So kailangan na makapaghugot na tayo ng bagwis nila sa dulo. Ayan. So nakita nyo naman siguro, ganyan lang yung ginagawa natin. Sa mga breeder to mga kabi, hindi sa mga flyer So kapag ka bumili kayo ng breeder kasi, kapag ka champion, ito kasi champion to mga kabi, yung paborito natin na breeder na to. So uuwi lang to sa pinagbila natin kapag ka ganun mga kabi. Ayan. So mas mainam pag bibili kayo ng breeder, champion na. Ayan, pasensya na pala. Pasensya na sa mga nanonood sa atin, baka sabihin ni animal cruelty So papahuli natin kay Boston Ying yung mga young bird natin. Tignan mo yung bagwis, bago na ata lahat to. So tinitingnan namin kung bago lahat o luma pa. So hindi ko alam kasi kung may luma pa rito Ayan. So hindi pa ata siya naglulugon, hindi man tapos na siya maglugon. Ayan. So para malaman nyo kung naglulugon na yung kalapate, makikita nyo kailangan mayroong isa dyan, kumbaga yan, dito tayo hanapin kasi ito yung pinakamalog. Wala, hindi pa siya naglulugon mga kabi, kundi man tapos na siya maglugon. Kasi ang kalapate kada 2 weeks naglalaglag siya ng bagwis. Kaso kung mabilis magbagwis yung kalapate nyo, halimbawa marami kayong binibigay na vitamins, kung minsan sunod-sunod dyan, halos sabay-sabay silang binabagsak nyan. Tapos bagyang hila nyo lang natatanggal na. Kaya yun yung kaya naman kapag ka vitamins kayo. Kaso kapag ka halimbawa inabutan kayo ng race, tapos ganun ang ginagawa niyo, syempre nagbibigay kayo ng mga vitamins, so mabilis na naglalaglag, hindi na makakasabay yung kalapate nyo, mahihirapan na lumipad makauwi sa inyo kasi nga sunod-sunod o sabay-sabay halos na naglalaglag ng yan kapag nagbibigay kayo ng mga vitamins. So ito yung hindi alam ng mga newbie na kapag nagre-race at akala nila yung kalapate nila nahuli kasi umuwi sa kanila 2 o 3 bagwis nasa gitna, wala na. So ibig sabihin yan mga kabi, sa vitamins yan at napuwersa nga yung pakpak. Kapag marami kasi kayong binibigay na vitamins o supplement sa kalapate nyo, kapag napuwersa ng lipad yung kalapate nyo, talagang naging lalaglag yan, lalo na kapag ganito na molting. So tuwing molting lang naman yun, hindi naman kapag regular season o yung talagang kapapalit lang ng balahibo nila. So hindi naman nakaka-apekto yun kapag molting lang ng kalapate. So alam nyo naman talaga nag-molting yung kalapate. So bitawan muna natin yan. Hanap tayo na iba. Ayan yung choco kunin mo. Ayan okay, blue bar na yan. Tandaan mo ba yung nakakuha mo na yan? Tingnan natin. Si Big Boy to, si Big Boy. Ano ba si Big Boy? Ito siguro.
Okay, yung kabila. Tingnan ko nga. Bago na eh. Ay, lak. Bago na tayo. Ere. Yan, ere. Ano? Hindi, wala na. Ganyan lang talaga yan. Okay, bitawan mo na. Tapos na maglugon to mga kabi. Kapag kasi tapos na maglugon mga kabi, hindi na natin po for molting. Kasi matagal bago mag-molt ulit. Tapos na rin yun. Alin pa dyan? Sabay-sabay lang yun Ito. Hindi, may iba tayo iba dyan. Ayan, yung check card na yan. Ito yung check card. Ito. Ayan o. Ayan, luma yan, boy. Ang long distance daw yan, no? Pag matulis. Tingnan natin kabila. So, kung minsan kasi mga kabi, baka akala nyo luma na agad. Halimbawa, katulad nyan. So, bago lang pala. Ayan o. So, mukhang luma pa to. Pero ito, mukhang bago yung mga upper nya. So, hindi tayo basta-basta nagpuputol o nagbubunot. Halimbawa, ang gagawin pa natin dyan, pinasisingaw natin. So, bali, gugupitan natin to. Bali kalahati, itong tatlo na to. Tapos, after 1 week, pwede nyo nang bunutin. Ayan, tinan mo nga. Ito, mukhang luma pa rin mga kabi. Para makita nyo kung luma o bago, titingnan nyo yung katawan nung pinakabalahibo. So, kasi yung mga bago dyan mga kabi, medyo may dugo-dugo pa yung gitna. Ayan, bago lang to. Pero itong dulo, mukhang luma na. Kaso mukhang di nagtuloy yung molting niya. Ayan, may dugo po. Dito pa lang siguro yan mga kabi. Dito. May dugo pa rito sa gawi rito eh. Ito. So bali pwede na natin to na i-force molting. Kaso hindi muna tayo magpo-force molting siguro sa isang araw na pagkapaligo natin. Para makita natin kung ano ba talaga yung luma at bago talaga. So paliliguan muna natin to. Pero kung ang gagawin nyo dyan mga kabi, pakita mo. Tatlo lang. Yung tatlong bagwis lang kasi kung nagpo-force molting o yung tawag dito, feathering ang tawag. Feathering ang ginagawa. Ayan o. Yung tatlo na yan, gugupitin natin. Dito lang, kahit na hindi gitna. Dito lang sa dulo. So, pasisingawin natin na 1 linggo. Pwede nyo nang bunutin. Kahit yung mga bago, kahit wala namang problema. Basta wag nyo lang bubunutin agad. Kahit na bagong tubo pa lang yan, pagka pinasingaw nyo na, wala nang problema dyan. Basta titingnan nyo muna yung katawan. Halimbawa, bago pa lang yung bagwis na to. So, ang gagawin nyo dyan, puputulin nyo to. Siyempre, yung iba may dugo-dugo pa. Ngayon, pasisingawin nyo yan after 2 weeks na kapag medyo bata pa, napansin nyo na nagkamali kayo sa pagpepedering. Ganun ang gagawin nyo. So, 2 weeks ang pinaka-maiksing panahon para bunutin nyo ulit to at tumubo nga ulit. Kasi kapag naagad kayo, halimbawa, kakapalit pa lang, tapos hinugot nyo, baka hindi natubuan yan o magtampo, matagal bago tubuan. So, kailangan tinitingnan nyo talaga bago kayo mag-feathering o magbunot ng pakpak ng kalapate, tinitingnan nyo kung bago o luma. So, kailangan bago kayo mag-feathering mga kabi, tingnan nyo kung luma ba talaga o bago. So, yun yung tip ko sa inyo na may bibigay kapag nagpe-feathering kayo. Happy flying sa inyo. God bless.